Magandang umaga po, mga kapatid. Mukhang maraming mga bagong mga ngaral na nanggaling pa sa malalayong lugar. Ikaw, kapatid, saan ka nagmula? Mula po sa distrito ng Quezon West po. Mula po sa distrito ng Santa Rosa City, Laguna. ఇండియా ప్రాంతం నుంచి అలాగే నా డిస్ట్రిక్ట్ బహరీన్ From the Economical District of Great Lakes, from the locale of Cincinnati. Je viens du district de Québec et Atlantique, local de Montréal. Dalla sede congregazionale di Roma, distretto ecclesiastico di Italy South. 日本の名古屋地区、名古屋支部から来ました。 Y yo soy del distrito de Central America. Sadyang laganap na ang iglesia, hindi lang dito sa ating bansa, kundi maging sa buong mundo. Kaya kung haharap kayo bilang mga ministro at manggagawa ng iglesia, ay maaari kayong maisugo sa iba't ibang malalayong lugar. Ngunit dapat nating tiyakin na makakarating ang mga salita ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng tao. Anuman ang pagsubok at panganib na ating masagupa. Nakahanda ba kayo na harapin ang lahat ng mga ito? Kanino ko ba sasama? Sa akin o kay Kahiner? Benicio, sa Sapang Bato po ba kayo didiretso ngayon? Oo, Onyok. Kayo po, Kahiner. Sa Ibayo, sa kabilang ilog. Bakit mo tinatanong? Kahit saan po pala ako sumama, parehong malayo. Akala ko ba kaya ka sumama? Gusto mong makatulong sa gawain? Benicio, di ko po alam na ang layo po pala ng gagawin ninyong paglalakbay. Ilang kilometro pa lang ang nilalakad natin. Tila sumusuko ka na. Nakakapagod po kasi. Kayo po, di po ba kayo napapagod? Araw-araw nyo po itong ginagawa. Kapag dumaing kami ng pagod, hindi namin matutupad ang aming pangako at misyon na mula sa Panginoon Diyos. Kapag hindi po ba kayo nangaral at nagbahay-bahay, ano po ang mangyayari, Benicio? Pagka ganon, hindi matutupad ang layunin ng ating Panginoon Diyos na maiparating sa mga tao ang kanyang katotohanan. Ano ka ba naman, Kaonyok? Kanina ka pa tanong ng tanong sa amin tungkol sa mga ginagawa naming mga ministro. Nang madinig ko po kasi ang pangangaral nyo, gusto ko po lagi makinig gabi-gabi. Hindi ko naman po akalain na sobrang layo po pala ng nilalakbay nyo. Hindi ba ikaw ang nagboluntaryo na samahan kami? Bakit parang ikaw ang may pinakamaraming reklamo at tanong? Pero mas mabuti pa siguro kung simulan natin maglakad. Kapwa malayo ang ating mga pupuntahan. Ika po, Benicio, Kahiner. Pwede po ba muna tayo magpahinga? Sobrang sakit na po kasi ng mga binti ko. Huwag ka na kaya sumama. Po, kung maglalakad po ako pabalik, ang layo na po. Sama na lang po ako. Dapat mong maunawaan ka, Onyok, na ang gawain ng isang ministry walang umpay. Walang oras na dapat na nasayang. Sarap po siguro ng tinolang manok, no? Ako man din, ay gutom na. Pero ang mahalaga, maiparating natin sa ating mga kababayan ang mga katotohanan at salita ng ating Panginoon Diyos. Ang Diyos lang bahala sa atin. Paano, Benicio? Dito na lang tayo magkita-kita mamayang gabi. Kung sakaling mauna kayo, pakihintay na lamang ako. Ay, Benicio. Bayabas po.
Bubot pa po yan. Pampatawid lang po muna natin ng gutom. Salamat, Onyok. Mag-ingat kayo. Sige po. po. Ingat din po, po, Ka Benicio. Mga kababayan, pakinggan po natin ang mga salita ng ating Panginoon Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Iwan na po natin ang hidwang pananampalataya. Sundin po natin ang mga aral at utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pumaloob po tayo sa makipot na pintuan. Pumasok po tayo sa tunay na kawan. O, Iglesia ni Kristo. Dito po natin gagawin ang tunay na pagsamba na karapat dapat sa ating Panginoon Diyos upang makapasok po tayo sa kaharian niya sa langit. Alam mo, Benicio, hindi ko alam kung duwag ka ba o sadyang hindi ka lang mapagpatol. Bakit ko naman papatulan si Doro? Eh, ba't mo papayag na ginaganon ka ni Doro? Norio, hindi porket na hindi ako lumaban, duwag na ako. Kung hindi ka magpapakita ng katapangan, ay lalo ka lang aabusuhin. Di ba nga, para nga sa akin, ang katapangan, karunungan. Ayun na naman tayo sa matatalinghada mong pananalita. Eh di ba nga, kaya ako nag-aaral ng pagkaguro? Kasi gusto kong turuan ang mga kabataan na maging matapang. Karunungan. Yon ang magbibigay sa kanila ng tapang para harapin ang buhay. Ang ganda. Talaga, nagustuhan mo? Oo naman. Bagay na bagay ito sa akin. Alam mo, palagi ko tong iingatan at palagi kong isusuot. Maraming salamat, Benicio. Oo naman, basta para sa'yo. O bakit parang nalungkot ka? Si Tatang, sinermo na naman ulit ako. Dahil na naman sa akin. Magtapos daw muna ako ng pag-aaral. Eh di ba Elena, nangako ako sa'yo na magpapaalam muna ako sa tatang mo bago ako sa'yo manligaw. At magtatapos muna tayo ng pag-aaral bago tayo magpakasal. Pinipilit pa rin akong ireto doon sa kasamahan niyang pulis, yung binata. Dahil hindi daw kita kayang ipagtanggol. At yung pulis na yon, yun ang matapang. Hindi naman sa ganun, Benicio. Alam mo Elena, huwag kang magagalit pero palagi ko nang naririnig sa tatang mo yan. Ayaw talaga sa akin ng tatang mo. Nga pala, si Inang nagkwento sa akin na nakita daw sila ng nanay mo. Ang saya-saya daw na nagkukwento at ipinagmamalaki ka. Magkakaroon na daw siya ng anak na isang maestro. Oo, kasi si nanay, malit pa lang ako. Alam na niya talaga yung pangarap ko. Alam mo, kahit si Inang natutuwa sa'yo. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi magkakamanugang na daw siya ng isang maestro. Talaga? Sinabi niya yon? Oo, nakwento ko sa inang mo yung pangarap ko para sa mga kabataan. Kaya nga ako nagsusumikap makapag-aral ng pagkaguro.
na mas inuuna mo pa ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili mo. O di ba, Elena, yun naman ang tungkulin talaga ng isang guro. Alam mo, hindi lang siya tungkulin ng isang guro. Ganun ka eh. Ikaw mismo yun. Ganun ang ugali mo. At yun din naman ang nagustuhan ko sa'yo. Kala ko pa naman yung pakisigan ko yung nagustuhan mo sa akin. Hambog. Pero, bakit parang palaging pagiging guro na lang yung pinag-uusapan natin? Paano naman yung pangarap mo para sa akin? Sa atin? Alam mo, Elena, yan ang hindi mawawala sa isip ko. Oras-oras, minuminuto, magarang tahanan, maraming muebles, at isang dosenang mga anak. Isang dosena? Balak mo bang bumuo ng koponan ng manlalaro? Mag-isa ka. Siyempre, biro lang yun. Pero alam mo, simple lang ang gusto ko. Kung maging abala ka man sa mga estudyante mo at sa paggawa ng aralin, palagi lang ako nandito para asikasuhin ka at alagaan. Maraming salamat, Elena. Pangako ko sa iyo, Elena, sa piling ko, palagi kang magiging masaya. Walang bagay ang hindi tayo pagkakasunduan. Pupunuin natin ng pagmamahalan at saya ang pagsasama natin. O Nay, ngayon pala kayo pupunta sa palengke? Ay, nagluto pa kasi ako ng pagkain ninyong magkakapatid. Tanghali na nga. Niintay na ako ng mga suki ko. Ayan nyo, Nay, ako na bahala magkasikaso sa mga kapatid ko bago ako pumunta ng eskwela. Nag-iwan pala ako ng baon mo dun sa kahon. Pasensya ka na anak ha. Maliit lang kasing kinito ko sa palengke kahapon. Ayos na ayos po yun, Nay. Kahit nga po wala eh. Kayo nga po yung napapagod para sa amin eh. Hanggat kaya ko anak. Kung buhay lang sana si tatay. Ano man ang mangyari, itataguyod ko ang pag-aaral ninyong magkakapatid. Hayaan niyo po, Nay. Susunod na taon, makakapagtapos na po ako. Magkakaroon na po kayo ng anak na maestro. At ako naman po magpapaaral sa mga kapatid ko. Tinatanggap mo ba na ang tunay na iglesia ay nakasaad sa Biblia? Oo, tinatanggap ko. Saang talata ng Biblia mababasa ang pangalan ng relihiyong ipinangangaral mo? Ay, galing pa sa ibayong dagat ang aming relihiyon. Sa Amerika. Matagal na itong umiiral sa mundo. Eh ikaw, di ba't galing lang kung saan ang iyong relihiyong kinaaniban? Huwag mong babaguhin ang paksa, ginoong pastor. Ang paksa ay patutunayan natin kapwa na nasa Biblia ang relihiyong kinaaniban natin at itinuturo natin sa mga tao. Tama! Sige, patunayan natin. Mauna ka ng bumuklat at bumasa ng Biblia. Ginoong ministro. Narito na po, mga kababayan. Babasahin ko na po na ang tunay na relihiyong nakasaad sa Biblia. Sige, basahin mo! Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Romano, sa Kapitulo 16 at ang bersikulo ay 16 din. Mangagbati ang kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Paano naman ang iyong kaluluwa kung ikaw ay magbubulag-bulagan? Papayag ka bang maparusahan sa dagat-dagatang apoy sa araw ng paghuhukom? Kung
nakita mo ba na ang iyong bahay ay inumpisahan ng dilaan ng apoy? Hindi ka ba babalikwas upang iligtas ang iyong katawan sa pagkasunog? Pakiulit mo ang sinabi mo, Benicio. Gusto ko malaman yung ukol sa iglesia ni Kristo. Iglesia? Bakit? Yung reliyon? Oo, yun nga. Ano naman ang nakain mo at bigla ka naging interesado sa reliyon na yan? Dati-rati, ayaw na ayaw mo pinag-uusapan. Nalaman ko kasi na may masigit pang karunungan kesa sa karunungan na alam ng tao. Ano? Higit pang karunungan? Oo, karunungan na ukol sa Diyos. Teka. Ikaw ang nagsabi sa akin na kapag maunlad na ang karunungan ng tao at marami nang nakapag-aral, ay mawawala ng reliyon. Bakit ngayon parang nag-iba ang ihip ng hangin? Narinig ko kagabi sa pagtuturo ng ministro ng Iglesia ni Kristo. Saan? Pumasok ka sa kapilya nila? Hindi, napadaan ako kagabi sa plaza, may debate pala. Pare-pareho lang naman ang mga reliyon na yan. Alam mo, Honorio, iba yung narinig ko. Malinaw, hindi kagaya ng pagtuturo ng mga pari sa misa at kahit yung pagtuturo ng mga pastor protestante. Benicio, nakakapanibago ka. Hindi ka ganyan mangusap dati. Kilala ka namin na maalam at marunong. Mahusay ka sa akademiko, sa matematika, at sa siyensya. Ang pagkakaalam ko, hindi ka reliyosong tao. Dahil walang lohika at linaw yung mga narinig kong pagtuturo sa ibang reliyon noon. Ano ang pagkakaiba ng iglesia at bigla ka nagkaganyan? Alam mo, Honorio, kung nandun ka lang kagabi sa debate, tiyak, mababago ang pananaw mo ukol sa reliyon at sa Diyos. Honorio, may tunay na Diyos at may tunay na iglesyang sa Diyos. Mga kababayan, pakinggan po natin ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya po buong sikap po namin ipinag-aanyaya sa inyo na pakinggan at suriin ang banal na kasulatan sapagkat ang Panginoong Hesukristo po ang may utos na dapat tayong pumasok sa tunay na iglesyang sa Kanya. Ano ba yung ipinangangaral mo, iho? Ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang iglesia ni Kristo. Bukas ba? Mangangaral ka uli? Meron po ulit tayo bukas at araw-araw ko pong ipaglilingkod sa inyo ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ano ba naman ang mapapala namin dyan? Ang kapayapaan po mula sa ating Panginoon Diyos. Ang kaligtasan po ng ating mga kaluluwa. Nagdadasal din naman po kami at nagnonobena. Tuturuan po tayo ng banal na kasulatan, ng wastong panalangin, na karapat-dapat at katanggap-tanggap sa ating Panginoon Diyos. Magmiministro ka? Oo, Honorio. Maraming tao ang kailangan makaunawa at makarinig ng tunay na ebanghelyo. Pambihira ka. Yan nga lang pag-ani mo sa iglesia, hindi na namin maintindihan. Tapos ngayon, magmiministro ka pa? Udyok ng pananampalataya, Honorio. Paano ang pag-aaral mo sa pagkamaestro? Buo na ang pasya ko. Mas prioridad ko to. Oo, nandun na ako sa gusto mong mag-iglesia. Pero yung magmiministro pa, ewan ko. Pambihira ka. Ang gulo ng isip mo. Hindi magulo isip ko. Ang totoo, mas malinaw nga sa akin na dapat makarating sa mga tao ang tunay na ebanghelyo. Hindi ka ba nanginayang? Ikaw na ang may sabi na kailangan ng mga bata na magtuturo ng katarungan. Pero buhay na walang hanggan ang pinag-uusapan dito, Honorio. Oo, tama. Mahalaga ang mga karunungan na nakasulat sa mga aklat na to. Pero higit sa lahat ang Biblia. Ang sabi nga, malawak ang aanihin, ngunit konti ang mag-aani. Higit na kailangan ng tao ang karunungan na ukol sa Diyos. Elena, bakit di mo ako sinipot sa tagpuan natin kanina? Benicio kasi... Elena,
Iniiwasan mo ba ako? Lena, pumasok ka. Magpapaalam lang po ako kay Benicio. Pinag-usapan na natin to. Wala kang mapapala sa magpapastor na yan. Tang, Pumasok ka. Magbihis ka na din. Darating si Minardo. Mamamanhi ka na sila. Minandro? Sino yung Minandro? yung kasamahan ni tatay na pulis. Mamamanhi ka na daw. Mamamanikan? Eh bakit ka pumayag? Hindi ako pumayag. Si tatang lang ang mapilit. Elena, hindi mo na ba ako mahal? Hindi mo ba kaya ipaglaban yung pagmamahala natin? Benicio, mahal kita. Benicio, mahal kita. Kaya lang, hindi rin ako pumapayag na mag-iiglesia ka. At lalong hindi ako pumapayag na magmiministro ka pa. Nay, pasensya na po kayo. Makikipagklase na po ako sa mga ministro at manggagawa ng iglesia. Pero huwag po kayo mag-alala. Babalitaan ko po kayo palagi. Naunawaan kong pasya mo, anak. Kaawaan ka gawa ng Panginoong Diyos na paging dapatin niya sa kanyang gawain. Nay, sumasampalataya po ako na tinatawag po ako ng ating Panginoon Diyos upang maglingkod sa Kanya. Benicio. Benicio. Magandang gabi po. Kanina pa ba kayo dito? Hindi naman po nagtagal, Benicio. Pasensya na kayo. Marami kasing naanyayahan kanina. Marami din ang mga nagtanong, kaya hindi ako agad nakaalis. Akala nga po namin didiretso na po kami ng tulog dito at umagahin na po. Kamusta yung gawain sa Ibayo? Marami din po ang nakinig, Benicio. Ang totoo niyan, marami pang interesado makinig bukas. Po, bukas po. Babalik po tayo dun bukas, Kainer. Bakit naman hindi, Kaonyok? Di ba nga sabi ko sa iyo kanina, habang may panahon, mangangaral kami. Masipag po itong si Kaonyok, Benicio. Siya ang katuwang ko sa pag-aayos ng mga dako, gayon din sa mga pagkatok, sa mga bahay-bahay, para sa mga dadalo at makikinig. Marami nga po akong naanyayahan at naisama sa gawain kanina. Purihin ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Sandali lang, kumain na ba kayo? Meron akong dalang pritong isda at kanin dito. Uy, masarap po yan. May nagmagandang loob na pinabaunan ako. Kumain na po kami. Gayon din po, may nagmagandang loob na bigyan kami ng pagkain. Maraming salamat po, Benicio. Kainin ko na po itong dala nyo. Wala ka bang kabusugan? Uuwi pa tayo at malayo pa ang ating lalakarin. Kaya mo na, Kainer. Kailangan ni Kaonyok ng lakas para makatulong sa ating mga gawain. Oo nga pala, sa susunod na linggo, samahan niyo ako sa Sapang Bato. Magsasagawa tayo doon ng propaganda. Sige po, Benicio. Wala pong problema.
Elena, sana maunawaan mo na para sa atin din ang desisyon kong ito. Isa lang naman ang gusto kong mangyari. Yung magkasama tayo sa pangako ng Diyos doon sa Bayang Banal. Bakit hindi mo ako sinama sa mga plano mo? Bakit winalang bahala mo yung pagmamahala natin? Alam mo, Elena, palagi kang kasama sa mga plano ko. Ikaw yung una kong naiisip nang malaman ko ang totohanan na to. At nang tanggapin ko ang dakilang biyaya na ito mula sa Diyos. Paano na yung mga pangako mo sa akin? Paano na yung mga pangarap natin? Sabay tayo nangarap. Marami tayong pangarap para sa atin. Para sa magiging pamilya natin. Pero Elena, ito kasi ang pinakadakilang magagawa ng isang tao para sa kanyang buhay. Para sa mga minamahal niya. Para sa atin ito, Elena. Para sa atin ang dakilang bagay na ito. Para sa atin ang dakilang biyayang ito. Naiintindihan kita. Mahal kita. Sino ba naman ako para hadlangan ka? Sino ako para hadlangan yung hangarin mo na makapaglingkod sa Diyos? Ipaglilingkod po namin sa inyo ang ukol po sa kalooban ng ating Panginoon Diyos upang maunawaan po natin kung ano ang gusto niyang ipagawa sa tao sa araw ng paghukom. Sino mga yan? Bakit maingay? Mga iglesia ni Cristo daw yan, Tiniente. Bakit daw? Nag-iimbita po, Tiniente, sa gagawing pangangaral sa Biyernes ng gabi. Aasahan po namin kayo mamayang gabi. Sabi ng anak ko nga po marami doon nakikinig sa inyo gabi-gabi. Isama nyo na rin po ang inyong mga kasama sa bahay. Yung mga tanong daw po, sinasagot nyo gamit ang Biblia? Tama po. Ipaglilingkod po namin sa inyo lahat po ng gusto nyong malaman ukol sa Diyos. Kung sa Diyos yan, ba't naman ako tatanggi, di po ba? Paano ho? Susunduin na lang po namin kayo. Wala gaya sa inyo mga Ginoo. Ako si Teniente Macario Bustamante. Magandang araw po sa inyo. Ibig ko lamang malaman, sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na mangaral dito sa Sapang Bato? Pasensya na po kayo kung nakakaabala po kami. Mga ministro po kami ng Iglesia ni Cristo. Ipinahahayag po namin ang mabuting balita mula sa Panginoong Diyos. Alam po, kaya nga may dala kayong Biblia, hindi ba? Galing po kami sa bayan. Dito po kami idinistino sa lugar nyo ng ministrong nangangasiwa sa amin. Uulitin ko lamang ang tanong ko sa inyo kanina. Sino ang nagpahintulot sa inyo na mangaral dito sa lugar ko? Tiniente. Mga mangangaral sila sa Dali! iglesia. Alam ko naman mga pastor sila. Ang tinatanong ko lang sa kanila, bakit nangangaral sila dito sa lugar ko nang hindi ko alam? Pasalamat kayo at magalang pa ako sa inyo
Dahil kung hindi, kanina ko pa kayo pinagtabulan. Hindi kayo pwede sa lugar nito. Alis na kayo. Ipagpaumanin niyo po, Ginoo. Ngunit may kalayaan po ang lahat ng tao na makinig sa aral ng Diyos. Huwag dito! Huwag dito sa lugar ko! Teritoryo ko to! Kaya ako masusunod! Ako ang patas dito! Umalis na kayo! Gayon din naman po, may kalayaan po kami na maipahayag ang mga aral ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung maaari po, huwag niyo po kaming pagbawalan na maituro sa inyong kababaryo ang tunay na ebanghelyo. Matigas talaga ang ulo nyo. Ayaw ko nang makikita kayo bukas dito. Umalis na kayo! Alis! Siya po pala ang Teniente del Barrio dito. Sabi nga nung may-ari ng tindahan, dating guerrilla itong si Teniente Macario. Pero sabi po ng mga taga rito, meron pong mga pastor protestante ang nakakapasok at nangangaral sa lugar na ito. Eh bakit sila pinapayagan tapos tayo hindi? Ano pong gagawin natin, Kabenicio? Babalik tayo sa sapang bato. Ho! Paano po si Teniente Macario? Magsasagawa tayo ng pamahayag ng salita ng Diyos sa araw ng Biyernes. At hindi ito pwedeng mahadlangan. May awa ang Diyos na marami tayong manye dito, pioneer. Tama po yan. Ito po. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po. So, mukhang mga abala sila. Abala to. Magandang araw po sa inyo. Aanyayahan lang po namin kayo na makapakinig po ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Mamaya po. Teniente, ito na po yung paborito mong tabako. Wow, sige. Balutin na natin yan, Teniente. Teniente! Nandiyan na naman po mga iglesia ni Cristo! Talagang matitigas ang ulo ng mga iglesia ni Cristo niyan. Ang dapat sa kanila, dalain at bigyan ng leksyon. Ba't magalit na galit ka sa mga iglesia ni Cristo, Teniente? Kasi nga, may mga pastor protestante na nangangaral na dito. Huwag na silang mangimasok sa lugar ni Teniente. Hindi. Hindi yun ang dahilan. Mukhang may malalim na dahilan na, Teniente. May niligawan akong dalaga noon. Pero binigo niya ako. Hindi ro kami po pwede magsama. Dahil hindi ako iglesia ni Cristo. Hindi nga po papatol sa inyo yung Teniente. Bawal po sa kanilang mag-asawa nang hindi nila kanib. Pinahiya ako na dalagang yun! Kaya itinaga ko sa bato. Kaaway ko na ang lahat ng mga iglesia ni Cristo. At walang isama sa kanila na makapapasok sa lupang ito hanggat ako at Teniente del Barrio! Maraming salamat sa inyong dalawa sa pagsisikap nyo. Nawa, muli tayong kaawaan ng ating Diyos. Kabenicio! Kabenicio! Pakiusap po! Ang anak ko may sakit! Mataas po kanyang lagnat! Maaari niyo po ba siyang ipanalangin? Saan po ba ang bahay nyo? Sa banda po roon. Sandali lang po. Kabenicio, paano po yung mga makikinig? Samahan niyo muna ako sandali, Kahiner. Ipapanalangin natin ang bata. Kaonyok, mauna ka na muna sa gawain. Pakisabi sa mga makikinig. Hintayin kami doon. Saglit lang naman kami ng Kahiner. Opo, sige po, Kabenicio. Hihintayin ko na lang po kayo doon. Tara na po. Sino po ay? Huwag niyo po ako sasaktan, mama po ay sa akin. Bakit ikaw lang? Nasaan ang kasama mo? Huwag niyo po ako sasaktan. Hindi ko po sila kasama. Wala po sila. Huwag niyo po ako sasaktan, mama po ay sa akin. Wala pala yung kasama ng ministro. Pambihira. Patay tayo kay Teniente nito. Anong gagawin natin sa isang to?
Ang sabi ni Teniente, takutin at saktan natin ang mga ito. Bahala na. Basta sundin natin si Teniente. Mga nakatakip ang mukha. Ano daw kailangan nila? Hindi ko po alam eh. Basta, hinahanap po ay ni Cabinicio. Baka mga tulisan po. Kung mga tulisan, anong hinihingi nila sa'yo? Anong kukulimbati nila sa'yo? Ano ba kinuha sa'yo? Wala nga po eh. Basta nung sinabi ko pong wala po kayo, bigla na lang po nila akong sinaktan. Hindi nila tayo mapipigilan. Lalo na sa gagawin nating pamahayag sa Biyernes ng gabi. Ba't pinagsabihan na kita na huwag ka nang babalik dito? Isa lang po ang hiling ko sa inyo, Tenyente. Payagan nyo kami na maisagawa ang ginagawa naming pangangaral. Ano? Sa pulong propaganda na ipinag-aanyaya namin na daluhan ng inyong mga kabaryo. Talaga pala matigas ang ulo mo, no? Talaga bang hinahamon mo ako? Hindi lang yan ang mangyayari sa'yo kapag di mo sinunod ang gusto ko. Alam mo, Benicio, hindi ko alam kung doon ka ba o sadyang hindi ka na mapunta doon. Kung hindi ka magpapakita ng katapatan, ay lalo ka lang kakabusuhin. Cabinicio, halina't mananghalian na po tayo. Baka gutom na rin po yung mga gumagawa ng kubol. Hindi nila tayo mapipigilan. Lalo na sa gagawin nating pamahayag ng mga salita ng Diyos sa Biyernes ng gabi. Ilang araw po ginawa, tapos susunugin lang. Paano po ang pamamahayag natin mamayang gabi, Cabinicio? Kung hindi natin itutuloy ang pamahayag, mas lalo lang magtatagumpay ang mga gustong umadlang sa atin. Saan po natin isasagawa? Wala na po tayong kubol.
Nasaan sila? Bakit ikaw lang? Wala sila. Maraming dahilan. May gagawin daw sila ngayong gabi. Kataka-taka. Ngayon pa, laging abala sa buhay nila mga taong yan. Ang nasagap kong kwento, mukhang nagkasundo silang may kinig ng pulong propaganda ng mga iglesia ni Cristo ngayong gabi. Ano? Tila uulan. Nakakatuwa po, Kabinicio, Kahiner. Marami po tayong naanyayahan at naisama po sa ginawa nating propaganda kanina. Awa at tulong ng Panginoon Diyos, lahat ng yan. Dinicio! Ano pinakain mo sa mga kababaryo ko? At nagawa mo sila pasunurin? Ano? Tinutupad lang nila ang kalooban ng Diyos. Hindi totoo yan! Binalaala kita, pero nagmamatigas ka pa rin! Gusto mong ibaong kita dito sa kinatatayuan mo? Ha? Mapatay mo man kami, pero hindi ang aming mga hangarin. Mapatay mo man ako, pero bukas na bukas din, magpapadala ang pamahala ng iglesia ng bagong ministrong kapalit ko. Mayabang pala ito. Mawala man kami, pero magpapatuloy ang pangangaral ng tunay na ebanghelyo sa mga kababaryo mo na naghahanap ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ka na makapanggugulo dito! Pagkat ako at Tiniente del Valle! Nandiyan mo! Pakiusap, Tiniente. Huwag mong ipagkait sa mga kababaryo mo na makapagbagong buhay at maunawaan nila ang tunay na pagsamba sa Diyos. Hindi ka mangangaral! Hindi ka mangangaral! Lalaban ka ba sa kalooban ng Diyos? Walang makakapigil sa gawain ng Diyos, Tiniente! Wala! Hindi dapat mamatay ang ningas ng pananampalataya sa puso ng isang ministro. Ang hirap po pala talaga maging ministro, no? Akala ko po ang pagmiministro ay magtuturo ka lamang po ng mga salita ng Diyos. Ayaw mo na bang magministro? Kasama po ba talaga yung masasaktan ka? Pagbabantaan po yung buhay mo. Tapos pag minalas-malas po, kikitilin pa yung buhay mo. Sa paglusong sa ministeryo, Kaonyo, kasamang ilalaan natin hindi lang ang buong panahon, maging ang buong buhay at lakas, alang-alang sa paglilingkod sa Diyos. Akala ko po kasi talaga kanina, katapusan na po natin. Alam mo, Onyok, magsisinungaling ako sa iyo kung sasabihin ko na hindi ako natakot. Hindi ako nangamba kay Tiniente Macario kanina. Tao lang tayo. Natatakot, nasasaktan, nangangamba. May pamilyang iniisip at isinasaalang-alang. Kabinicio, kabadong-kabado po kasi talaga ako kanina. Pero tama si Kahiner. Hindi lang oras, hindi lang pagod, hindi lang panahon ang puhunan ng isang ministro. Maging ang buhay nito. Lalong-lalo na kung kinakailangan nating ipagtanggol ang gawain ng Diyos. Naroon ang pangamba, ngunit ang Diyos ang magbibigay ng lakas at ng tapang upang harapin ng may kagitingan ang anumang hadlang. Nasaksihan mo naman ang pagkilos ng Diyos kanina. Kaya hindi dapat natin itigil ang misyon ng Diyos na ipangaral ang tunay na ebanghelyo. Ibig niyo pong sabihin, Kabinicio, babalik pa po tayo doon bukas? Tama, Onyok, babalik tayo. Dahil kung ang misyon natin ay ang layunin ng Diyos, ano ang ikatatakot natin? Paano po kung saktan po nila ulit tayo?
Paano po kung... Kung hindi naging magiting ang kapatid na Felix Manalo at kung naduwag at hindi naging matapang ang mga naunang ministro sa atin, hindi natin makikilala ang Iglesia ni Cristo at ang tunay na pagsamba sa ating Diyos. Mayaman ang Iglesia ni Cristo sa kasaysayan ng mga naunang ministrong sinanay at hinubog ng kapatid na Felix Manalo upang makatuwang sa pangunguna at pagsinop sa Iglesia. Mga karanasan at kwento ng pagmamahal at pagmamalasakit sa Iglesia, ng pagsubok at kagitingan sa pagtatanggol sa aral at pagsasanggalang sa kawan ng Diyos. Rainer, gaano po ba katagal bago po ako maging ministro? Mga ilang taong pag-aaral at pagpapakadalubhasa sa mga salita ng Diyos. Teka lang. Akala ko ba ayaw mo na magministro? Ganun po pala ang pakiramdam na higit po sa ating mga sarili ay inuuna po natin ang kapakanan ng ating kapwa bago po ang ating sarili at ang kalooban po ng ating Panginoong Diyos. Kasi nga, lalong nahahayag ang kadakilaan ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok at tiisin. Ngayon po, naunawa ko na po ng gusto. Hayaan nyo po, lalo po ako magpupursige para po makasama sa inyo. Sa mga karanasang tulad nito, bumangon ang marami pang kawal ng Diyos, mga ministro at manggagawa na ang buong panahon at lakas ay inilaan at ginugol na sa paglilingkod sa Diyos. Benicio! Norio! Masayang damdamin ko, Honorio. Magkasama na tayo sa tunay na iglesia. Itinuturo sa atin ng banal na kasulatan ang dakilang pag-ibig at pagmamalasakit na dapat nating ihandog sa iglesia at sa ating mga kapatid. Hindi lamang ang ating panahon, kundi maging ang ating buhay kung ito'y kinakailangan. At sa bandang huli, tayo rin ang magsusulit nito sa harap ng ating Panginoong Diyos. Ano nga po pala ang nangyari kay Macario, Kaben? Ano nga ba ang nangyari, kapatid na Macario Bustamante III? Magandang umaga po, Kaben. Kayo po pala ang anak ng Kabenicio. Ako po ang apo ni Macario Bustamante. Lagi nga pong ikinikwento ng Lolo Cario ang inyong tatay, ang Kabenicio na nag-akay at nagdoktrina po sa lolo. Ikinagagalak ko pong makilala ang apo ng kapatid na Macario. Salamat po. At kung hindi nga daw po dahil sa
kagitingan ng inyong tatay, ang Cabenisyo, ay hindi niya po makikilala ang Iglesia ni Cristo. Katulad ng aking ama, kinahiligan ko rin ang pagtuturo. Marahil ito ang dahilan kaya ako dinala ng Diyos sa gampaning ito. Dito sa paaralan ng mga nagmiministro, kung saan nandito ang higit na dakilang karunungan, dakilang gampanin, at dakilang karapatan. Kaya kayong mga kabinataang may dakilang puso at hangarin, hihintayin kayo ng Panginoon sa paaralang ito at dito tayo magkikita-kita.